Okay, so ayan, no, welcome to our channel, no. Our topic for today is PAS2 inventories. Sa PAS2 inventories, no, nandito yung guidance in determination of the cost of the inventories, cost formulas, subsequent measurement, recognition as expense, and mga related disclosures. Okay? So when we say inventories, no, these are assets that are held for sale in the ordinary course of the business. In the process of production for such sale, in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of service. Okay? So kung mapapansin mo, no, dun sa mismong definition niya, no, sa kanyang definition, nandyan yung iba-ibang klaseng industry. Okay? Depende ang inventories mo kung anong industry ka. Okay? Kapag nasa trading ka, no, trading concern, ang inventory mo is yung tinatawag na merchandise inventory. Okay? Na kung saan nagkakaroon ka lang ng buy and sell, tapos binibenta mo siya on your ordinary course of the business. Okay? Next, number 2 na industry is yung tinatawag nating manufacturing, no? O kaya yung nagpo-produce ka. Okay? Na kung saan meron kang tatlong inventories na hinohold. Okay? Number 1 is yung tinatawag na raw materials inventory. Okay? Raw materials inventory. Tapos, work in progress or work in progress inventory. And finished goods. Okay? Kapag sinabing raw materials, no, ito yung kabibili mo pa lang nung materials na gagamitin mo in production. Okay? For example, nagbebenta ka ng mesa. Okay? Manufacturer ka ng mesa. So, therefore, ang kanyang raw materials is mga kahoy. Okay? Next is yung work in process, no? Pag sinabing work in process inventory or work in progress inventory, ito yung nasimulan mo na raw materials, nagkaroon na ng proseso. Okay? Nagkaroon ka na ng proseso pero hindi pa natatapos. Okay? So for example, dun sa ating business na mesa, 3 pa lang yung paa. Okay? Pag 3 pa lang yung paa, hindi pa siya pwede ibenta, no? Okay? Pag nakumpleto na tong work in process inventory mo, magiging finished goods na siya. Okay? Etong finished goods, ito na yung ibebenta mo on the ordinary course of the business. Okay? Next na industry is yung mga service, no? Mga service provider. Okay? Ano example ng mga service provider? Accounting firm, law firm, construction firm, na kung saan gumagamit din sila ng inventories para makapag-render ng service, makapag-provide sila ng service. Anong example natin ng inventories ng mga service firm? Okay, mga office supplies, mga accountable forms na kailangan nila para makapag-provide ng kanilang service. Okay? Ngayon, itong PS2, no, ang general measurement mo dyan, kapag na-recognize mo na sila as inventories, ang general measurement mo is lower between cost and net realizable value. Okay? Dapat lower between cost and net realizable value. Ang general measurement mo sa inventories. Pero itong cost na to, may composition to. Okay? Ang composition ng cost mo dyan, number 1 is yung tinatawag na purchase cost. Number 2 is yung conversion cost. And number 3 are other directly attributable asset, attributable cost, no, in bringing the asset to its present location and condition. Okay? Yung cost mo dyan, ang composition niya is yung purchase cost, conversion cost, and other directly attributable costs in bringing the asset to its present location and condition. Okay? Etong purchase cost mo, ang composition niyan is yung syempre, yung purchase price. Okay? Yung purchase price, yan yung kung magkano mo siya nabili. Net of trade discount. Okay? Dapat tinatanggal mo na dyan yung mga trade discount and yung mga rebates.
Okay? Dapat nakatanggal na dun sa purchase price, yung trade discount, tsaka yung mga rebates. Ano ba tong sinasabing trade discount, no? Itong trade discount is, kung baga, discount yan habang nag-uusap pa lang kayo. Nakiki-bargaining ka pa lang. Ang tawag nga dyan is bargaining discount, no? Huwag ka malilikto dun sa tinatawag na cash discount, no? Pag sinabi kasing cash discount, yun yung tinatawag na settlement discount. Okay? Na kung saan, kapag ka magbabayad ka na, dun lang mababawasan yung mismong presyo. Whereas itong trade discount, nag-uusap pa lang kayo, nag-uusap pa lang tayo sa buyer and seller, nagkakaroon na ng diskwento. Okay? Nababawasan na yung mismong presyo. Kaya kailangan yung purchase price mo, ibawas mo na yung nakuha mong trade discount. Okay? For example natin ng trade discount, bibili ka ng maraming mangga, bulto ng mangga. Okay? Tapos nag-usap kayo ni seller, sabi, bibilin mo daw yung bulto ng mangga, pero bawasan mo siya ng 1% discount. Yung 1% discount, habang nag-uusap kayo, ang tawag doon is trade discount, no? Okay? Kasi nga, nagbabargain pa lang kayo, nag-uusap pa lang kayo ng presyo, yun yung trade discount. Ano naman yung rebates, no? Yung rebates, example natin ng rebates, ito yung mga ibinabalik sa'yo. Okay? No? For example, yung binili mong mangga, tapos sabi, sige, ibabalik ko na lang yung 500 sa'yo. Kasi inubos mo yung tinda ko, no? Binalik mo yung 500 o kaya naman inisyuhan ka ng coupon. Ito, next time, no? Pag ginamit mo tong coupon na to, ibabawas na lang din natin sa mga binili mo. That is rebates, no? Kaya kailangan ibawas mo na siya sa purchase price. Okay? Next, number 2, nakasama sa purchase cost, yun yung tinatawag na import duties. Okay? Dun sa import duties, no? For example, yung binili mong mangga galing sa ibang bansa. Okay? Yung binili mong mangga galing sa ibang bansa. So, therefore, i-import mo pa siya. Magkakaroon pa ng additional cost. Yun yung mga import duties. Next natin, na kailangan nakasama sa purchase cost is yung tinatawag na taxes, no? Non-refundable taxes. Okay, yung mga non-refundable taxes o kaya mga non-recoverable purchase tax. Example natin ng mga non-refundable taxes is yung mga local tax na binayaran mo. Okay, o kaya yung mga overpayment ng taxes na hindi mo na pwede gamitin as creditable withholding tax. Okay? Next na naman ng purchase cost mo. Okay, no, next na naman yan is yung mga transportation cost, no? Or kung tawagin sa inventories is freight. Okay? Yung pamasahe nung binili mo, kailangan mong i-add. Okay? Pero syempre, etong freight na to, depende kung sino ang magsho-shoulder. Okay? Kapag ang magsho-shoulder is si buyer, part ng inventories yan. Okay? Pag hindi si buyer ang magsho-shoulder, si seller, expense ni seller yon. Okay? Next natin na includable din dun sa ating purchase cost is yung tinatawag na handling fee. Okay? Anong example ng mga handling fee? Ang example natin ng mga handling fee natin dyan is, for example, yung binili mong bagay is fragile. Okay? Babasagin. So, ibabalot pa yan ng mga bubble wrap, aayusin yung mga packaging, i-handle sila ng maayos. Yun yung mga handling fee na tinatawag. Okay? So, ito yung kasama sa purchase cost mo. Okay? Next naman, ano naman yung conversion cost? Okay? Yung conversion cost mo, okay? Ang conversion cost mo, ang kasama sa conversion cost mo, ito yung mga cost na necessary para ma-convert mo yung raw materials into finished goods. Okay? So, ano yung mga cost na yun? Example ng mga cost na yun is yung mga direct labor. Okay, kasama yung mga labor. Kasi, for example, yung mesa kanina, no, may magka-carpentero, siya ang popok-pok para mabuo yung mesa. Okay? So, syempre, babayaran mo siya ng labor cost, no? Next, yung mga factory overhead, no? O kaya yung mga production overhead. Example ng mga production overhead, rent ng factory, utilities ng factory, salary ng mga factory workers na hindi related dun sa direct labor. Okay? So, yun yung kasama sa conversion cost. Okay? Kung makapansin mo, no, si conversion cost,
may incur mo lang siya kapag ka nasa manufacturing firm ka. Okay? And lastly, yung mga other directly attributable costs. Ano yung mga kasama sa other directly attributable costs, no? Ito yung mga costs na necessary mo dun sa acquisition mo ng inventories and acquisition dun sa inventory to bring the asset to its present location and condition. Example natin nito is yung mga insurance. For example, no, yung binili mong fragile na equipment, may insurance expense pa, no, may insurance fee pa. Since hindi mo mabibili yung item, yung asset, yung inventories kapag walang insurance, therefore, yung insurance na ibinayad mo is directly attributable dun sa inventories. Okay? So, yan yung composition mo ng cost. No? So, tatlo, purchase cost, conversion cost, and other directly attributable costs in bringing the asset to its present location and condition. Ano naman yung mga hindi mo sinasama? Okay? Ang mga hindi mo sinasama dun sa cost is yung mga abnormal amounts, no? Abnormal amounts na kung saan abnormal siya in terms of wasted materials, mga wasted labors, and other production costs na hindi dapat kinakapitalize. Next is yung storage cost, no? Okay? Hindi mo i-capitalize yung storage cost kapag ka ang storage mo is para sa finished goods. Okay? Hindi mo siya i-capitalize kapag yung storage mo is para sa finished goods. Pero kapag ang storage cost mo is para sa work in progress, mga hindi pa natapos na inventories, kailangan i-capitalize mo siya. Okay? Kasi masisira yung mga work in progress mo kapag walang storage. Okay? So therefore, storage cost kapag finished goods, hindi kasama. Storage cost pag work in progress, capitalizable as part of the inventory. Okay? Next natin na hindi mo isasama yung mga admin fee. Okay? Mga admin fee, hindi siya contributed, no? Hindi mo kailangan siya i-capitalize. Example ng mga administrative fee, mga salary ng mga accountant, salary ng mga supervisor. Okay? Next dyan is yung mga selling cost, no? Okay? Yung para mabenta mo, yung inventory mo. Okay? Selling cost, example ng mga selling cost, no? Yung mga advertisement. Okay? Hindi siya part ng cost itself. Okay? Ngayon, no, ano naman yung sinasabi nating net realizable value? Okay? Yung net realizable value na sinasabi natin dyan, yan yung estimated sale na makukuha mo sa inventories after considering all the estimated cost to sell. Okay? Yan yung estimated sale mo ng inventories mo after considering all the necessary estimated cost to sell. Okay? Na kung saan kapag mas mababa yung net realizable value, kailangan mo i-record yung inventory at net realizable value. Magkakaroon ng tinatawag na write-down. Okay? Yung write-down, any difference, no, yung pagbaba from cost to net realizable value will be reported, no, sa profit or loss, no. So, expense siya sa profit or loss. Okay? Ngayon, yung inventories mo, syempre, initially, ito yung measurement mo. Pero syempre, hindi naman palaging isa-isa mo lang siyang binibili. Di ba? Marami, bultuhan, minsan madami kang binibili. Ngayon, ang sabi ng standard, paano mo malalaman daw yung cost nung mga inventories mo kapag hindi mo sila sabay-sabay binili? Okay? Ang sabi ng standard, dapat alamin mo kapag ang inventory mo is interchangeable or not interchangeable. Okay? So, kailangan gumamit ka ng cost formula, cost flow, or cost flow assumption kapag ka ititrace mo na yung cost ng inventories ng mga binili mo. Okay? Pag ititrace mo na yung cost ng inventories ng mga binili mo. Kailangan alamin mo daw kung interchangeable siya or not interchangeable. Anong ibig sabihin kapag interchangeable, no? Pag sinabing interchangeable, yung binili mong product is pwede mong pagpalit-palitin pag binenta mo.
Okay? So for example, dun sa example natin kanina na mangga, okay? 'Di ba kapag binili mo ng mangga nung Monday, tapos yung binili mo ng mangga nung Friday, tapos nabenta mo ng Sabado, pwede mong pagpalit-palitin kung sino yung ibebenta mo para sa Sabado. Okay? Ano naman ibig sabihin kapag not interchangeable? Pag not interchangeable, specific yung item. For example, umorder sa'yo ng Toyota na Fortuner. Okay? Yung Toyota na Fortuner na merong extrang gulong, specific. Ibig sabihin specific yung hinihingi sa'yo na inventory. Therefore, hindi mo pwedeng palitan ng Fortuner na 3 ang gulong. Okay? So, yun yung mga inventories na not interchangeable. Okay? Ngayon, ang sabi ng standard, no, kapag ka-interchangeable ang yung inventories, kailangan i-account mo siya under the assumption of FIFO and weighted average. Okay? Kapag interchangeable, pag pwede palitan, kailangan i-account mo siya under FIFO or weighted average. Pero kapag yung inventory mo is not interchangeable, okay, not interchangeable, kailangan i-account mo siya under specific identification. Okay? Kailangan i-account mo siya under specific identification. Ano ba ibig sabihin ng specific identification? In specific identification, no, these are inventories that are not ordinarily interchangeable, individually unique, and that are segregated for specific project. Okay? Kung ano yung cost of sale niya, yun yung actual cost of specific item sold. Okay? So, ibig sabihin, for example, yung example natin kanina, yung Toyota, na 4 yung may extrang gulong, na kulay pula. Okay? Since specific siya, kailangan kung ano yung cost nung pagbuo nung mismong Fortuner na pula na may extrang gulong, yun yung mismong cost ng ibebenta mo. Okay? Yun yung cost of sale. Tapos kung hindi naman siya nabenta, kung ano yung cost, no, actual cost ng specific item, yun din yung ending inventories. Okay? Yun yung magre-reflect dun sa financial statements mo. Ano naman kapag first in first out? Okay? Kapag first in first out, inventories that were purchased or produced first are also sold first. Unsold inventories at the end of the period are those most recently purchased or produced. Okay? Sa first in first out, no, for example, no, bumili ka ng January 1 ng mangga. Okay? Tapos bumili ka ng Feb 1 ng mangga ulit. For example, 100 yung binili mong mangga ng January 1, nung Feb 1, 50. Tapos nagkaroon ka daw ng benta nung March 1 ng 70. Okay? Kapag first in first out, no, itong 70 is manggagaling dun sa 100. Okay? Dun sa una mong inventories na 100. Kasi nga, kung ano yung una mong nabili, yun yung una mong ibebenta under the first in first out approach. Pero pag sinabi namang weighted average approach, no, nakabase sa average cost ng inventories yung ibebenta mo. Okay? So for example, may cost ito. Itong 100, ang cost niyan is piso. Okay? Tapos ang cost nitong 50 is 2 piso. Okay? Itong March 1 na 70 mo, kailangan mong i-average tong 100 and 150 para malaman mo yung cost nung 70. Okay? Under the weighted average approach. Pero under FIFO approach, kung ano yung presyo ng pinanggalingan ng 70, which is 100, yun din yung presyo ng ibebenta mong inventory. Okay? So, tandaan mo lang, no, kapag weighted average, for every purchase, palaging magre-recompute ka ng unit price. Okay? For every purchase, kailangan mag-compute ka ng unit price. So, same cost formula shall be used for all inventories with similar nature and use. So, dapat pare-parehas kung ano yung ginamit mo dun sa mangga, sa interchangeable items mo. Kung mag-FIFO ka sa lahat ng mangga mo. Okay? Kapag weighted average, no, kaya weighted average sa iba mong tinda, dapat weighted average yung gamitin mo dun sa iba. Pero for each similar nature and use, dapat
iisang standard lang, FIFO or weighted average. Okay? Next, ano naman yung net write down to net realizable value? Ang sabi natin subsequently, kapag bumaba, no? Kapag bumaba yung cost mo, pas mababa yung net realizable value over cost, yun yung magiging measurement nung inventories. Okay? So for example, ang cost mo initially is 100. Okay? Tapos, nung nag-compute ka nung NRV niya, naging 80 na lang. Okay? So yung 80 na ito, yan na yung magiging cost nung inventories mo. Okay? Ano mangyayari dun sa difference na 20? Okay? Dun sa difference na 20, mare-report siya under profit or loss item. Okay? Which is loss on inventories, no? Loss on write down of inventory. Okay? By using the allowance method. Okay? Kapag ka nagkaroon ng write down, dapat i-report mo siya as expense sa profit or loss under the allowance method of accounting. Okay? Ngayon naman, kapag next year, for example, nagkaroon ng recovery na 110. Okay? Dapat, etong reversal, i-reverse mo muna yung 20 bago ka magkaroon ng gain na 10. Okay? Yung reversal should be recognized in the income statement, no, in the profit or loss in which the reversal occurs. Kung yari next year nga nangyari, saka ka lang next year ka lang magkakaroon ng reversal sa profit or loss. Okay? Yung write downs is dapat per item basis siya. Tapos raw materials are not written down below cost. Kasi dapat replacement cost lang ang evidence for net realizable value. Kasi yung net realizable value, nangyayari lang naman yan kapag may obsolete or impairment sa inventory. Okay? Bibili ka ba ng raw materials na may obsolete, no? Di ba hindi ka naman bibili ng material ng raw materials na sira? Kaya hindi siya na-write down at below cost. Na kung ang nangyayari lang is pinapalitan lang siya. Okay? Kaya nga replacement cost is yung best evidence for net realizable value of materials. Okay? Next is yung recognition as expense, no? Tuwing kailan ba na-expense ang inventories? Siyempre, kapag nabenta, okay? Ma-expense siya kapag nabenta. Okay? Yung carrying amount ng inventories mo, initially at cost, di ba? Historically at cost mo siya. Yun yung value kapag na-expense mo siya. Ang tawag nga sa kanya pag na-expense is cost of goods sold. Okay? Siyempre, yung write down of inventories, dapat i-report mo sa P&L. May expense din siya. Once na bumaba siya, dun sa estimated selling price minus estimated cost to sell, kailangan magkaroon ng write down. Next is reversal of any write down. Reduction in the amount of inventories recognized as expense. So, yung mga reversal mo of any write down should be reversed, no? So, mare-reverse yung expense na ni-recognize. Then, inventory that are used in the construction of another asset, not expense but capitalized as cost of the constructed asset. So, for example, no, meron kang mga inventories na ginamit para mag-construct ng panibagong asset, no? Hindi mo siya i-expense kasi ginamit mo siya para mag-construct ng panibagong asset. Dapat yung cost nun is kailangan idagdag mo dun sa ginawa mong asset. Okay? Nasa ibang standard kasi itong construction, no? Pero hindi mo i-expense yung inventories mo kapag ginamit mo siya para mag-construct. Okay? Ano ba example natin yan ng mga, for example, no, yung mga pako, okay? Yung mga inventories mo na pako, okay? Construction firm ka, once na ginamit mo siya para mag-construct ng bahay, yung mismong cost ng pako na yun is hindi may expense but rather magiging capitalizable dun sa ginawa mong bahay. Okay? And lastly, ano yung mga disclosures mo under PAS 2? Siyempre yung accounting policies, no, including the cost formula use, no, lalo na kapag interchangeable yung items mo.
kung FIFO ba o weighted average. Total carrying amount of inventories, ito yung cost ng ending inventories mo. Kailangan reported siya dun sa notes to financial statements comparatively. Carrying amount of inventories carried at fair value less cost to sell, yung mga inventories mo na naka net realizable value, dapat reported din siya. Amount of inventories recognized as expense, yung mga nasa cost of goods sold. Amount of any write-downs that is recognized as an expense, ito yung loss, no, on inventories due to write-down. Kailangan i-disclose mo din daw. Tapos amount of any reversal of that write-down, since allowance method ka naman, nag-provide ka ng allowance account dyan. Kapag ka nagkaroon ng recovery, kailangan i-reverse mo muna yung allowances bago ka magkaroon ng incidental gain or loss. Events that led to reversal of write-down of inventories. Example ng mga events na nagkaroon ng write-down, obsolete, impairment, okay, stolen goods, okay. Carrying amount of inventory, pledge as security for liabilities. No? For example, no, ginawa mo daw collateral. Ginawa mong collateral yung inventories mo para sa mga liabilities. Okay? So, yan yung PAS2 mo. Okay? So, next topic, no? Yung mga computation related dito sa PAS2 inventories. So, hanggang dun na lang muna. Salamat sa pakikinig. Paalam!